Tapos pakitignan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, ang fresh-fresh mo naman ngayon, no? Sa summer na summer, oh. April 26 na ngayon. Next Friday. Ano yon? Ano yung meron? Swimming, no? So, tingnan mo yung katabi mo, may sunblock ka na ba? Pero maganda doon sa resort natin, meron namang cover. O kung gusto nyo, para sa inyo, palagan natin ng lona. Pero doon kayo sa taas magsiswimming. Okay. Saktong-sakto, nandito kayo lahat ngayon. Yung pag-uusapan natin is napaka-importanting bagay. Okay? Pwedeng sa buhay ng kabataan, pwedeng sa parents. Okay? So, sino dito nakagamit na ng Google Map? Taas ang kamay. Mostly siguro sa mga kasi ako hindi ko sure pero lagi ko naririnig pag daw gumagamit ng Google Map, techie. Sa cellphone, sa ano. Kasi yung ibang mga kakilala kong tito na mga tito ko, driver sila by default, pero hindi sila nag-Google Map. Ang talas ng memorya. Okay? Dalawa yan pwedeng Google Map, pwedeng isa, Waze. Okay, so para po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung GPS na ginagamit kapag ka nagda-drive, saan ka papunta. At yan po, para bigyan ko lang kayo ng konteksto, yung Google Map o yung GPS, ang source niyan ay through satellite, no? Sa taas. Kaya pag sinabing satellite, connection niya ng satellite papunta sa Earth. So hindi siya ganun ka-accurate. Accurate siya in a way, pero minsan nagkakamali siya. Sino dito nakaranas na gumamit ng Google Map? Ang lapit lang ng pupuntahan pero pinaikot pa. Na-experience niyo na yan? Kung tipong liliko ka lang dito, pero dahil nagloko si Google Map, pinaikot ka dito, tapos pupunta ka rin pala dito. Okay? Ang pinakamatindi pong karanasan ko dyan, my first job, from Manila, kailangan namin maghatid na equipment sa Ilocos. Sino dito pamilyar sa Ilocos? Sa taas ng Luzon, no? So, kailangan namin bumiyahe from Manila to Ilocos, mga 10 hours. Nakarelay lang kami kay Google Map. Ang pupuntahan namin doon, yung Bangi, Ilocos Norte. Pamilyar kayo doon? Doon nakatayo yung mga windmill, yung sikat sa Ilocos. Maghahatid kami ng equipment doon sa North Wind Power Corporation. Sila yung nagme-maintain ng mga windmill. So pagpunta namin doon, nandun na kami sa Bangi. Siyempre, baba muna ng kotse, picture-picture muna kasi may windmill after nun, wala nang signal. So hindi namin alam paano namin pupuntahan yung company. So ang ginawa namin, nagtanong kami, turo, kumaliwa ka sa kanan. Alam mo yung mga instruction doon, so hindi ganun kalinaw. May spot na nagkaroon ng maliit na signal, nag-GPS kami. At then pinupunta namin tinutunto namin yung sinasabi ng GPS. Pagdating namin doon sa tinuturo, dead end. Ito yung sasakyan namin, pagpunta mo doon, dagat na. Hindi kaya ang ina-analyze si GPS, barko kami. Di ba, sasakyan kami. So ang kailangan namin gawin, dahil na dead end kami, sobrang hassle, sobrang stress, ikot kami, balik na naman sa main road, tanong na naman, hanap na naman ng ibang daan para makapunta doon. Nalaman namin na meron palang isang iskinita doon na maliit. Katabi ng pinasukan namin, yun pala dapat. At hindi kasya yung sasakyan. So, mano-mano namin binuhat yung equipment. Wala lang, na-share ko lang. Ang pinaka-experience ko, kung bakit ko ito sinashare sa inyo, alam niyo ang pinakamahirap na mangyari? Maligaw at mapunta ka sa dead end. Bakit? Pag na-dead end ka, ang hirap, kailangan mong bumalik, kailangan mo uli, maglakbay, kailangan mong magsimula uli, pasimula uli. At eksakto, nandito kayo lahat, kasi ang pag-uusapan natin sa buhay nating mga Kristiyano, ang title ay No Dead End. Pakitingnan yung katabi mo, pakisabi, No Dead End. Okay. Alam niyo sa Bible,
Nung binigay ni Lord sa akin yung mensahe na to, natuwa ako kasi even mga disciple, sa buhay nila, it seems na parang may part na na-experience sila ng dead end sa buhay nila, sa ginagawa nila. No? Pero binago yun ni Lord lahat. Okay? So makikita natin yung verse natin o yung pag-uusapan natin sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Okay, sige, basahin natin. Sige. Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Yan. So sabi dito, pakinggan natin, no? Tapos ang gusto kong gawin natin, imagine natin kung ano yung nangyayari dun sa kwento. Okay? Minsan, verse 1, minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. So nakatayo si Jesus, siguro yung mga tao papunta sa kanya, nagsisiksikan, no? Para makalapit. Ganun yung nangyayari. Verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat, at wala sila sa kanilang mga bangka. Imagine, merong baybayin, merong bangka, dalawa. Nasaan daw yung mga mangingisda? Nasa bangka ba? Malayo. Naglilinis na lambat. So ibig sabihin, nandun yung bangka, malamang nandito yung mangingisda. Si Jesus siguro nandito, pinagkakaguluhan ng mga tao. Okay? Next. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Sino yung may-ari ng isang bangka? Si Simon. Si Simon nasaan? Naglilinis ng lambat. O to sabi ni Jesus, Simon, pwede bang pakiusad ng konti yung bangka? Ginawa ni Simon, inusad, umupo si Jesus doon. Ano nangyari sa mga tao? Nakinig, nangaral siya. Ganun po yung senaryo. Next. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. After mangaral, hindi sinabi diyan kung nakinig ba si Simon o diretso siya sa paglinis ng lambat. Pero ang sabi sa Bible, after niyang mangaral, inutusan niya si Simon. Ang sabi niya, pumalaot kayo, ihulog ang mga lambat upang manghuli. Siguro hawak niya yung lambat. Sabi ni Jesus, pumalaot ka, ihulog mo yan. Next, tingnan niyo kung ano yung nangyari. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulig ko ang mga lambat. Naglilinis siguro na lambat si Simon, inutusan na yung lambat, ihulog uli sa dagat. Ano daw nangyari sa kanila? Magdamag ng isda, pero walang huli. Sa tingin nyo, kung magdamag, may tulog kaya si Simon nun? Ano kaya pakiramdam niya habang naglilinis ng lambat? Pagod, malamang frustrated, malungkot, walang huli. Pwedeng kakabalik lang kasi wala silang huli. Pero anong ginawa ni Jesus? Inutusan uli. Ihulog yung lambat. Hanga kay Simon, sabi diyan, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Next. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. So napuno ng isda yung lambat, sa sobrang bigat, halos mapunit. Next, verse 7. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napulo nila ang dalawang bangka
ano pat halos lumubog ang mga ito. So ibig sabihin, napuno yung dalawang bangka ng mga isda, halos mapuno. O halos lumubog pala. Puno, halos lumubog. So ibig sabihin, napakaraming huli. Next. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Humble, no? Next. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Na-amaze siya, no? Verse 10. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong hulihin." And last, verse 11. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Palakpakan natin si Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. Na-imagine nyo yung nangyari? Direct to the point naman, okay? Si Simon, naglinis ng lambat, nalaman natin na wala pala siyang huli. O dahil si Jesus pinagkakaguluhan, nagpasuyo siya na iusad yung bangka, pupunta si Jesus doon mangangaral. After mangaral, nakita niya si Simon siguro, naglilinis pa na ng lambat, inutusan niya. Pero si Simon, pagod na, walang huli. Siguro at the back of his mind, nung una, pagod na nga, wala kang huli. Pero dahil sinabi mo, guro, laglag kami. Nung nilaglag nila sa dagat, ano daw? Napuno, halos mapunit yung lambat, humingi ng tulong sa ibang bangka, halos lumubog sa dami ng huli. Amen? Ito gusto ko makita sa inyo. Gusto ko rin ma-analyze nyo. Ano kaya yung senaryo ni Simon nung gabi na magdamag silang nangingisda, wala silang huli? Magdamag, no? Sa mangingisda, ang kabuhayan niyan, isda. Kasi pwedeng kainin, pwedeng ibenta. Pero kung wala kang huli, sa bangka, merong puhunan. Kung hindi disagwan, kailangan mo magbayad ng gasolina. Kung wala kang sariling bangka, kailangan mo mangupahan ng bangka. Tama? Magdamag ng huli, walang huli. Siguro sa isip ni Simon, parang dead end na eh. Ang lungkot na eh. Meron ng kakaibang senaryo na nangyayari. Pagod na, wala pang huli. Tapos pag uwi, kailangan pa niya maglinis ng lambat. Tingnan mo yung katabi mo. Nangingisda ba yan? O naglilinis ng lambat? Yung senaryo na to sa buhay natin, no, hindi ito specific sa mga mangingisda lang, but ito ay tungkol sa buhay ng mga disciple. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, disciple ka. Remember na pinag-usapan natin dati ang pagkakaiba ng disciple at believer. Pag sinabing believer, ano yun? Naniniwala ka na si Jesus ay Diyos. Ano yung disciple? Sumusunod ka kay Jesus. Ano yung pagkakaiba? Pag believer ka lang, yung devil, naniniwala rin na si Jesus ay Diyos. So kung believer ka lang, sino yung kaparehas mo? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Lahat tayo ay disciple. Yung kwento na to ay kwento ng buhay ng mga disciple. Sometimes sa buhay natin, ang dami nating ginagawa, ang dami nating pinaplano, tatrabaho tayo, nangangarap tayo, na parang ginawa ni Simon, pero minsan walang nangyayari. Amen? Minsan nakaka-disappoint. Nakapanood ako kagabi sa Reels, no? Pinag-aral niya yung anak niya, tapos hindi nakapagtapos, OFW siya, binuhos niya lahat. Tapos pag uwi niya, hindi pa siya kinikilalang magulang. So parang, ginawa mo lahat, pero pag uwi mo, ba't ganun? Meron din namang mga kabataan na ginawa lahat, binigay lahat, pero after, hindi rin kinilala ng magulang, vice versa. So ito ibig ko sabihin sa inyo,
Minsan, kahit anong effort natin, mararamdaman mo na parang may dead end sa buhay mo. Merong disappointment, merong hindi kanais-nais sa pangyayari o hindi mo gusto. Pero isa sa pag-uusapan natin ngayon, na dahil disipulo ka, dahil meron kang Jesus sa buhay mo, no dead end. Okay? Point number 1, pag-usapan natin. Christ enters in a dead-end situation. Verse 4 to 5. Ito ngayon sinasabi ko kanina. Dumating siya sa eksena ng si Simon, frustrated at walang huli. Pagod, walang tulog, pwede, at hindi masaya. Dahil naglilinis ng lambat, magdamag ng huli, walang nahuling isda. Dumating si Jesus sa eksena, hindi nung may huli si Simon. Dumating siya nung walang huli si Simon. Amen? Anong ginawa niya? Inutusan niya si Simon na ilaglag uli yung lambat. So, ibig sabihin, si Jesus o ang Diyos, minsan pumapasok siya sa buhay natin, hindi sa panahon na nasa taas ka o successful o sa tingin mong nasa tagumpay ka. Kasi nga, nakakatakot magtagumpay. Alam niyo, minsan nakakatakot maging successful eh. Alam niyo kung bakit? Tumataas yung tingin natin sa sarili natin. Na minsan akala natin, kaya na natin lahat. Pagka walang masamang nangyayari, ito pa nga even me, napansin ko sa sarili ko to dati, pagka may problema ako, sobrang prayerful ko. Mayat maya. Pero pag nawala yung problema, nababawasan yung panalangin eh. Minsan dumarating sa point na nakakalimutan pang manalangin. O minsan, sino na ito naranasan na nag-pray ka nung gabi, bago ka matulog, yung amen mo pagising na. Kasi nakakatulugan mo na. Pero kung meron kang problema, hindi yun mangyayari. Alam mo kung bakit? Umiiyak ka, frustrated ka, at humingi ka ng tulong kay Lord. Bakit? Kasi meron kang hindi kaya. Pero dahil merong dead end na nangyayari sa'yo, dun pumapasok si Lord, parang sa buhay ni Simon, dun mo nararanasan na merong Diyos. Pero ito maganda kay Lord. Alam niyo kung bakit? Pumapasok siya sa dead end situation, pumapasok siya sa failure natin. At failure ng buhay ng mga Kristiyano, nang hina ka, nagkasala ka, tumalikod ka, yung iba ganun yung iba nakalimot ka, ang maganda kay Lord, tinuturuan ka, binibigyan ka ng chance, no? Minamahal pa rin tayo. Merong dead end, pero meron tayong infinite God, meron na may infinite love sa atin. Okay? Ang pinaka-importanting mensahe ng Bible, gospel. Ano yung gospel? Si Jesus, pinako sa krus para sa mga kasalanan natin. Namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli at umakyat sa langit kasama ng Diyos. Ayun ang pinaka-importante na wag natin kakalimutan. At ngayon, sa buhay natin, ang pinakamaganda bilang disipulo, kahit na nagkakamali ka, nakakasama mo si Lord, lalo kang nagkakaroon ng value lalo kang umi-eager. Ito example. Nakikita niyo tong picture na to. Meron akong picture dyan Ano yan? Gatas. Very good. Sino na ito nakainom ng gatas? Taas sa kamay. Gatas ng kalabaw. Nakainom na kayo? Gatas ng baka. Gatas ng aso. Hindi naman. Okay. Itong gatas na to, pag yan nasira, nabulok, na-expired, yan yung ginagamit para makagawa ng, next picture, yogurt. Ano to? Nakatikim na kayo ng yogurt? Masarap yan yung medyo maasim di ba? And take note, ginagawa yung yogurt gamit dun sa bulok na gatas. At ito pang mas take note, mas mahal ang yogurt kaysa sa gatas. Trivia pa, yung yogurt na yan,
Pag nabulok, nasira, ginagamit yan sa paggawa ng, next picture, ano yan? Cheese. And take note, ang keso, mas mahal sa gatas, mas mahal sa yogurt. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pag nasira ka, mas nagiging mahal ka. Tingnan mo yung katabi mo, bulok na ba? Di ba naman? O sige, next. Para lang mas isa pa example. Another picture. Ano yan? Ubas, grapes. Pag nabulok yan, ano sa tingin nyo? Magiging? Wine. Mas mahal ang wine sa grapes. Isa lang ibig sabihin ko nito. Pag tayo nang hina, nagkamali, bilang disciple, umamin, pumasok si Lord sa eksena, nakipag-cooperate ka, pinakinggan mo yung salita ng Diyos, parang si Pedro, ang sabi ni Peter, wala kaming huli, Lord eh. Magdamag kaming ng isda, wala kaming huli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Tama? Pero dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, gagawin ko. Kahit pagod ako, naglatag ng lambat. Ano nangyari? Daming huli. So parang ganito lang eh. Minsan sa buhay natin, pagod ka, nanghihina ka, pero may uutos sa iyo ang Panginoon na makikita saan? Sa Bible. Pag sinunod mo yon, para kang gatas na naging yogurt at para kang yogurt na naging cheese. Bakit? Kasi mas tataas yung value mo dahil natutunan mo sa tulong ng Panginoon yung pagkakamali mo. At patuloy tayong binabago ni Lord everyday. Naniniwala ba kayo doon? Patuloy tayong binabago ni Lord everyday. At hindi ka makakapagbago kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Even ako. Tama? So, lagi niyong tatandaan, no dead end kay Lord. Bakit? Kasi si Christ, pumapasok siya sa mga dead end situation natin. Amen? Verse 4 to 5 yan. So nakita natin yung mga bagay na in example natin, no, na kapag ka nasisira, lalong mas nagmamahal. And doon din sa atin. Pagka tayo nanghihina, pwedeng mas umokay ka, pero ang kailangan, kagaya ni Simon, kahit pagod ka, kailangan sumunod. Lord, magdamag kami ng isda, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Point number 2. Trust His words over your experience. Okay. Trust His words over your experience. Balikan natin yung verse 5 to 7. So sabi diyan, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Verse 6. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Sige nga, next. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Ano sa tingin mo kay Simon? Beginner kaya siyang mangingisda? Nung panahon nila, yun talagang trabaho nila eh. So ibig sabihin, siya ay tinatawag na experienced fisherman. O kaya expert. O kaya veterano sa ibang word, di ba? Or sobrang pamilyar. O kaya magaling. Pero ang pinaka magandang mensahe dito, si Simon, eksperyensado, veterano, pero dahil sinabi ni Lord na ihulog niya yun, kahit alam niyang walang huli nung kagabi, at parang imposibleng magkahuli kasi kagabi nga wala, mas nagtiwala siya sa word ni Lord kaysa sa experience niya. At ayun ang mahirap gawin. Alam niyo ba bakit mahirap gawin yon? Ang hirap
gawin yung kakagawa mo lang. Panalangin ako ng panalangin, wala naman nangyayari. Ay, ang magulang ko na yan, iniiyak ko yan ng 1 taon, hindi yan nagbabago. Itong pamilya namin, hindi mabuo-buo. Ginawa ko na lahat. Sabi ng mga kabataan, nag-aral na ako ng mabuti para maiahon sa mahirap ang aking pamilya. Pero ang hirap ng buhay, pataas ng pataas yung gas. Pataas na pataas yung bilihin. Ang daming graduate, hindi ka makapag-apply ng trabaho, ginawa ko naman lahat. Di ba? Ang dami natin experience na ginawa na. Nagpa-check up na ako sa lahat ng ospital. Isa sinasabi ng doktor, hindi daw ako gagaling. Kailangan ko daw ng ganito, kailangan ko daw ng ganyan. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? All things are possible. At ano pa sabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Pero ito ang pinakamahirap gawin. Kahit may mga pangako ang Bible, nag-rely tayo sa sarili natin eh. Bakit? Kasi nga nakabase tayo sa experience. Okay? Meron dalawang magkapatid na inoobserbahan ng mga tao. Yung isang lalaki, addict, snatcher, ang daming bisyo, galit sa mundo. Yung isa naman, matino, okay yung trabaho, Christian, may maayos na pamilya. Nagtataka sila, bakit magkapatid to, pero ba't kaya naging magkaiba ng landas? Na-curious sila, tinanong nila yung isang kapatid na medyo addict. Brad, ang tanong ko lang, bakit ka nagkaganyan? Anong nangyari sa'yo? Ang sabi niya, kaya ako nagkaganto dahil sa tatay ko. Bakit? Bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Bata kami, addict siya, lasinggero siya, ang dami niyang bisyo. Hindi kami pinag-aral. Hindi kami sinuportahan ng nanay ko. Ang sabi, okay, sige, naiintindihan kita. Punta sila ngayon sa kabila. Bro, bakit nagko-compare lang kami? Bakit ikaw, ang ganda ng nangyayari sa buhay mo ngayon, ditiwala ka sa Diyos, o takbo ng buhay mo. Tanong ko lang kung ano yung naging perspective mo. Ang sabi niya, kaganito ako dahil sa tatay ko. Gulat sila ngayon, magkapatid eh. Paano dahil sa tatay mo? Kasi nung bata ako, ang tatay ko addict. Ang tatay ko magnanakaw. Ang tatay ko sugarol, lasinggero. Hindi kami pinag-aral. Ang sabi ko sa sarili ko, at sabi ko kay Lord, Lord, balang araw, hindi na uli mangyayari ito. At hindi ito dadanasin ng mga anak ko. Nakita niyo yung dalawang senaryo? Yung isa, nakarely sa experience. Yun ang experience niya sa tatay niya, yun ang naging buhay niya. Yung isa, hindi nakarely sa experience, nakarely at nangarap kasama ang Diyos. Ano nangyari sa buhay? Inayos ng Panginoon. Isa ang ibig ko sabihin sa inyo, no? Trust His words over your experience. Minsan, imposible, minsan parang ang hirap, pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. Amen? Minsan, lahi kami ng may cancer, lahi kami ng mahihirap, ang dami kong anak, lahat addict. Pagka-experience sa pinagbasihan mo, parang imposible. Pero dahil may Diyos na merong no dead end, lahat mababago. Dahil walang imposible sa Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay. Okay. No dead end. Point number 1, Christ enters in a dead end situation. Point number 2, trust His words over your experience. Sa mga experience natin, no? Point number 3 and our last point, dead end exposed who really is in control.
Dead end exposed who really is in control. Ang dead end na nararanasan natin, pinapakita sino talagang may control ng buhay natin. At makikita natin na hindi yun tayo. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong sipag mo, o kahit anong tiwala mo sa sarili mo, hindi mo makakaya kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Verse 8 to 11. Sige, basahin natin. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Verse 9. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na, sa halip na mga isda ang iyong uhulihin." And last, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nung nakita nila na napakaraming huli, nang gilalas sila, at anong ginawa ni Pedro? Anong ginawa? Sige, balikan natin sa verse 8. Ano sabi ni Pedro? Lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Ito ang pinakamagandang maranasan ng isang disciple. Yung alam mong hindi ka karapat-dapat, pero dahil binigay ng Panginoon, na-realize mo na ika'y makasalanan na pinapaboran lang ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo bang hindi mo deserve pagpalain? Alam mo bang hindi mo deserve magkaroon ng magandang buhay? At hindi mo deserve mapunta ng langit? Pero dahil sa Panginoon, lahat yan nabago. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, lahat yan nabago. At dahil lang sa Diyos, wala sa kapangyarihan natin. Dead end, expose who really is in control. Marami tayong pinaplano sa buhay natin, o marami tayong ginagawa sa buhay natin, o marami tayong panalangin, marami tayong pangarap, balakin, o minsan, yung ginagawa natin, nagpupundar tayo para sa pamilya natin, o meron tayong pinaplano para sa future natin. Hindi yun masama. Hindi yun pinagbabawal ng Diyos. Pero isa lang ang dapat nating maintindihan, bilang disipulo, ang Diyos ang may control ng lahat. Lagi kong sinasabi, kung lahat ng panalangin ko susundin ng Diyos, ako na yung Diyos, utusan ko na lang siya. Bakit? Ako na pala nasusunod eh. Hindi niya na kinokontrol yung buhay ko eh, kundi kung ano yung gusto ko, yun na lang gagawin niya. Kaya sometimes, meron tayong mga panalangin, hanggang ngayon, di pa natin naranasan, still waiting. Tiwala ka sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Hebreo 11 verse 1, pananampalataya, naniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. Pero lagi natin natandaan, na sinabi sa Isaiah 55 verse 9, "Your ways is not my ways, your thought is not my." Ibig sabihin, ang kaparaanan ng Diyos ay hindi nating kaparaanan at ang isip niya ay hindi natin pag-iisip. Okay? Ngayon, bilang disipulo, bilang mga disciple ni Lord, lagi nating ugaliin o lagi dapat nating ginagawa ay bumabalik lagi sa Kanya at magbabalik lagi sa Kanya. Ano man ang pangyayari sa buhay natin, malungkot, masaya, laging sa Diyos ang balik. Ito nakwento ko na to before pero ulitin ko lang. No? Merong isang construction worker, naghuhukay. Kasi ang ginagawa nila, building. So dahil siya yung construction worker, merong engineer sa taas. Siguro yun yung pinaka-boss nila, yung engineer doon. Naghuhukay. Tinatawag siya ng engineer sa taas. Oy! Oy, kailangan dito ng tao. Oy! Dahil nga naghuhukay, parang walang pakialam. Focus sa ginagawa. Sabi ng engineer, hirap tawagin na ito ah. Naglagan ko nga ng 20. Nilaglagan. Hukay. Nakita yung 20, ang ginawa, kinuha, binalik, hukay uli.
Bah, hindi pa rin lumingon. Lugaw ko nga 100. Hukay. Nakita 100, kinuha. Binulsa, hukay uli. Napupuno na ako sabi ng engineer. Last na to, 1,000. Nagkulog na 1,000, naguhukay, kinuha 1,000, hukay uli. Hindi ko matawag Kumuha ng tornilyo, medyo malaki. Pinilaglag, tinamaan sa ulo. May hard hat naman, tinamaan sa ulo. Pak! Lumingon sa taas. Kaya na pa kita tinatawag, binigyan na kita nilaglagan kita ng pera, hindi ka lumilingon dito. Ngayon nasaktan ka, lumingon ka sa taas. Tara dito. Ngayong nasaktan ka, lumingon ka sa taas. Bigay ng blessing sa'yo, hindi ka tumilingon sa taas. Tanong mga katabi mo, construction worker ka ba? Bato ako ng bato ng blessing? Hindi ka lumilingon? Nung tinamaan ka ng masakit na tornilyo, lumingon ka? Yan ako dati. At minsan, nagkakaganyan pa rin tayo At doon tayo binabago ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ito yung sinasabi ko na dead and exposed who really is in control. Minsan, daming dumarating na blessing sa'yo Nasasanay ka na lang. Focus ka pa sa ginagawa mo, tuloy ka pa ng tuloy. Tinatawag ka na nga sa taas. Wala kang pakialam. Bakit? Meron May dumarating na 20, may dumarating na 100, may dumarating na 1,000. Sa buhay natin siguro, may dumarating na blessing, magandang trabaho, merong galing, walang sakit. Nung binigyan ni Lord ng sakit, nakaalala sa taas. At yun ang wag naman sana na mangyayari ngayon. Na kailangan pa natin magkasakit. Na kailangan ka pang tamaan sa ulo. Ito nga sabi nga ni Pastor Ray, si Pastor Ray balik sabi nun, pero isang pastor na nakausap ko, merong isang church sa Quezon Province, ang daming miyembro. Kasi halos lahat sa barangay may sakit. Lahat nagpuntaan sa church. Bakit? Nahihirapan Pero nung walang sakit sila, hindi sila nakakalala sa Diyos. At yun ang hindi dapat mangyari sa GCM. Hindi dapat mangyari sa church ng Panginoon. Bakit? Kasi pagka ganun, tayo rin mahihirapan. Ang hirap magkasakit, ang hirap magka-cancer. Ano pag nagka-cancer ka? Mahirap. Pera. Paano yung anak mo? Paano yung magulang mo? Kailangan mo po bang magkaganon para makaalala sa Diyos? Para ihinto yung mga kasalanan na tago natin ginagawa? Kailangan mo pa bang itap? Kailangan mo pa bang paluin para makalimot o para makaalala na anak ka ng Diyos at mali yung ginagawa mo? Kailangan ka pa bang sabihan para isuko mo kay Lord yung kasalanan na ginagawa natin? At ayun ang isa sa mga kailangan natin malaman dahil yung dead end pwedeng magsimula dahil sa kasalanan. At dahil tayo disciple ni Lord, kasama natin si Jesus, no dead end. No dead end pagkasama mo si Lord. Pero nasa sayo kung papaano mo gagawin. Bakit? Kung meron kang tinatagong kasalanan, o meron kang mga bagay na hindi sinusuko sa Panginoon, yun ang magpapahirap sa'yo. Dire-diretso ka sa ginagawa mo, paggawa ng mali, kasi dumarating puro 20, puro blessing, puro 100, pero nung tinamaan ka na sa ulo, lilingon ka sa taas, huli na, masakit na. Pero ang maganda kay Lord, anong maganda kay Lord? Even in Lucas 5, dumating siya nung frustrated na si Simon. Even sa atin, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, hindi sinabi ng Bible na iniiwan tayo ng Panginoon. There's a infinite God that has infinite love. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, pwede ba lahat tayo tumayo? Sabi sa Efeso 3:20, yung title nung passage na to ang pag-ibig ni Kristo.
Sabi sa Efeso 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Ulitin ko, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Panginoon, no dead end. Kasi gusto ko maintindihan ng bawat isa na kayang ibigay ni Lord yung higit pa kaysa sa gusto mong, sa kaya mong isipin o gusto mo. Every time na tumatayo ako rito, nare-remind ko lahat ng meron ka ngayon, isang iglap kayang kuhanin niya ng Diyos. Na walang magmamalaki sa Panginoon, walang magtitiwala sa sarili, kundi ibigay natin lahat sa Diyos. At pag nagtiwala ka sa Panginoon, binigay mo lahat sa Diyos, lahat ng wala ka ngayon, sa isang iglap, pwede rin ibigay yun ng Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi ginawa niya na yun. Ginawa niya na yun. Namatay siya sa krus para sa mga kasalanan natin. Nagsakripisyo siya para sa mga kasalanan natin. Ngayon, tayo muko at pumikit. Gusto kong bilang mga disipulo ng Panginoon, gusto natin na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng araw. Bilang tao, nakakagawa tayo ng pagkakamali, nakakaisip tayo ng pagkakamali continuously. At dyan tayo binabago ng Panginoon patuloy araw-araw. Ngayon, no dead end. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo darating sa punto na tayo ay matatapos sa kasalanan o tayo ay manlulumo o matatapos dahil sa mga regret sa buhay. Pero dahil kasama natin si Lord, lahat yun kayang i-break. There's an infinite God that has infinite love. Ngayon, tayo manalangin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng bagay na hindi natin siya naalala, nakalimutan natin siya, complacent tayo, okay yung nararamdaman natin, kaya hindi ganun ka-eager yung panalangin natin, hindi tayo ganun kainit sa Panginoon, kasi wala tayong sakit. Ipanalangin natin ang bawat isa, ipanalangin natin yung mga magulang natin na wala rito, mga kapatid natin. Personally, gusto kong manalangin ka personally. At after niya, mananalangin tayo. Sige, manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa yung mensahe na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil sa iyo, dahil kasama ka namin, walang dead end ang buhay namin, Panginoon. Kagaya ng pinakita mo kila Simon, it seems impossible na makahuli, pero dahil sinabi mo, isang sabi mo lang at sinunod nila, nagbago ang lahat. Isang iglap na bago ang lahat. Alam po namin, bilang yung mga disipulo ay kayang-kaya mo yung gawin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ginawa mo na yun dati at alam namin, lagi mo yun gagawin sa amin, Ama. Inihiling ko po ang bawat isa na nandirito, patuloy mo kaming turuan, tulungan, na laging mamuhay ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo kaming samahan, yung banal na Espiritu ay mabuhay, ay mangibabaw sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At patuloy sa aming mga napag-usapan, turuan at tulungan mo kami na maipamuhay, Panginoon, yung iyong salita, Panginoon. Gaya nga po na nangyari kay Simon, na-realize niya na hindi siya karapat-dapat sa pagpapala at siya'y nagpaka-humble at sinabi na lumayo kayo sa Kanya dahil siya'y makasalanan. Ganun din po kami, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat po sa kagalingan.
Salamat po sa mga miracle na naranasan ng mga anak. Salamat po sa araw-araw na pag-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat sa maayos na health na naranasan ng bawat isa. At salamat sa kagalingan, Panginoon, na dinideklara namin ngayon sa lahat po na nakakaranas ng karamdaman. Patuloy na nilalapit namin ang buhay ng mga kabataan. We declare successful and blessing to their life sa mga pangarap nila sa buhay, Panginoon, sa mga nag-aaral pa, sa mga nag-a-apply, o sa mga nagtatrabaho man, Panginoon. Inihiling po namin yung pagsama mo, yung favor mo, Panginoon. Lahat ng nandirito, lahat ng meron ka, i-favor mo lamang. At lahat yan, wala kami, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Sa mga magulang na nandirito, patuloy mo silang ingatan, yung kanilang kalusugan, patuloy na bigyan mo po sila ng healthy na body, Panginoon. At makakasama pa po namin sila, Panginoon, ng masaya at matagal, Panginoon, dito sa lupa. Nihiling namin, Panginoon, na dito sa church ng GCM San Pablo, laging mangibabaw ang banal na Espiritu, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat at patuloy na wala pong ibang maitataas kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe at purihin ka sa aming mga buhay. Sambahin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.